Ayun no, excited na ba ang lahat? Ginalingan masyado. Okay, alam niyo ba mga kaibigan na merong bagong labas na scooter ngayon 2026 si Suzuki. Pero wala pa to sa Pilipinas dahil unang nilabas to sa Colombia. So itong motorsiklo na to, hindi na ito yung ordinaryo o pangkaraniwang 125cc na nilalabas ng Suzuki. Dahil ngayon naglabas na sila ng bagong-bagong Bergman 150 or Bergman 15 kung tawagin sa Colombia. At itong Bergman na to, grabe napaka-solid, napaka-premium tignan, tapos medyo kakaiba siya dahil para siyang alien tignan. At itong motorsiklo na to, meron tong tatlong kulay or variant. Meron siyang black, silver, at white. Which is, ang white ay napakaganda tignan dahil napaka-elegante. At syempre, may nadagdag na feature sa motorsiklo na to na kung saan magagamit natin ito sa araw-araw dahil meron na tong traction control, naka-dual ABS, naka-TFT panel, naka-keyless, at higit sa lahat, liquid-cooled na po siya. Ayun laking tuwa na naman ng mga riders dyan na nag-aasam ng 150cc scooter na talaga namang aakma sa pagkatao nila sa kung ano mang hilig mo, di ba? Kaya ngayon, meron ng ibang pagpipilian. May Yamaha, may Honda, may Suzuki. Pero ang tanong tatagos ba to sa Aerox tsaka sa PCX? At ang mas importante, lalabas ba yan sa Pilipinas? Tara, pag-usapan natin yan. So bago ang lahat, welcome back sa ating YouTube channel and this is Dinaki Moto. At kung di pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na. Alright, let's go! So officially, itong Bergman 150 na ito or Bergman 15 na kung tawagin sa Colombia, ang pinakanapansin agad ng mga tao dito, mas premium na siya tignan compare sa Bergman Standard at Bergman Street X. Dahil mas sporty siya tignan, mas malapad siya tignan, at mas mukhang touring scooter na rin siya. Dahil nag-upgrade din sila ng size ng kanilang gulong or yung mags. So sa mga Bergman 125 nila, ang unang nilabas ng Bergman ay naka 12 inch sa harap tapos naka 10 inch sa likod. Tapos yung Street X naman naglabas sila ng 12 inch sa harap, 12 inch sa likod. So itong bagong Bergman na to, itong Bergman 150, naglabas na po sila ng 14 inches front and rear. So syempre wala nang ibang questions diyan dahil 150cc nga itong motorsiklo na to. Syempre kailangan ng lakihan yung gulong niya. So kung titignan mo mabuti, para siyang malalaking scooter na Bergman sa ibang bansa. Yung yung mga 400cc na scooter na Bergman. Ang galing, 'di ba? Ang pinagkaibahan niya lang nito, para siyang alien, no? Dahil kakaiba ang kanyang head panel. So ngayon, pag-usapan naman natin ang kanyang makina. Ang bagong Bergman 150 ay gumagamit ng 149cc, single cylinder, automatic CVT, naka-liquid cooled na po siya base po sa aking nakikita. At base sa initial specs, nasa around 14 horsepower at around 14 Newton meter of torque. Meaning, mas malakas na to compare sa mga Bergman na nauna. Siyempre, 150cc nga itong motor na to, kaya mas malakas ang sipa ng motorsiklo na to. So itong motor na to, napaka-solid to sa long ride, sa uphill, o meron ka mang angkas, at syempre sa overtaking. Hindi kanya bibitinin, di ba? Pag-usapan naman natin yung features ng Bergman 150. Dito talaga naging exciting ang Bergman 150 kasi loaded na loaded siya sa features eh. Feature number 1, TFT display na. Mas modern na dashboard at pwede pa yata mag-Bluetooth connectivity. Depende na lang yan kung dadalhin niya sa Pilipinas. Dahil yung Bergman Street X sa ibang bansa, meron siyang Bluetooth connectivity. Pero nung dinala siya dito ay wala po siyang Bluetooth. Feature number 2, keyless system na rin. So mas premium feel na talaga tignan. So dagdag din to para sa security purposes ng ating motorsiklo. Feature number 3, meron na siyang USB charging port, which is hindi ka na mamumroblema kung mabiyahe ka man ng malayo at malobat ang iyong cellphone dahil meron kang sasaksakan ng charger mo. Feature number 4, meron na rin siyang traction control. Usually makikita mo lang yan sa mas mamahaling scooter. Malaking tulong yan lalo na sa basahang kalsada, madulas o biglang piga sa throttle. O diba sa Pilipinas pa naman madaming lubak-lubak na kalsada, mga basa, may mga lumot yung kalsada, yung mga ganun. So usable siya dito sa Philippines. Feature number 5, dual channel ABS. Hindi lang siya single ABS no? So dual channel ABS na rin siya, meaning
ABS sa harap at likod. Mas safe sa sudden braking. So ayun no, napakaganda nun. Siyempre, magagamit mo yung ABS system ng motorsiklo mo, lalo na pag mga biglaang preno. So, security purposes po yan ng isang motorsiklo, yung ABS na yan. Kaya malaking tulong to lalo na dito sa Pilipinas. Feature number 6, storage and comfort. At syempre, hindi mawawala ang pinaka-solid sa Bergman, di ba? Bergman yan eh. Komportable ang motorsiklo na ito. Bakit nga ba? Malapad upuan. Relax riding position. Malaki ang gulay board. Ops, kaso nga lang, sa motorsiklo po na ito ay wala po siyang gulay board ngayon dahil meron po siyang divider sa pagitan ng mga paa. Ando doon po ang kanyang fuel tank. So, wala na po sa ilalim ng upuan ang kanyang fuel tank. So, bali na sa harapan na po. Uy, so hindi mo na kailangang tumayo o buksan ang upuan mo para magpagasolina. Dahil sobrang dali na lang niya buksan dahil nasa pagitan na siya ng mga paa mo. At syempre, hindi papahuli ang kanyang compartment. So, malaki po ang kanyang seat storage compartment dahil meron na po siyang 25 liters. So, sa mga nauna pong Bergman, meron lang po yung 22 to 24 liters. Pero this time, meron na siyang 25 liters dahil nga nawala yung kanyang fuel tank sa ilalim ng upuan. Kaya mas lumawak ang lagayan ng gamit. So, dagdag ko na rin sa kanyang mga features ang kanyang mga ilaw. Lahat po ng ilaw na ginamit dito sa Bergman 150 ay naka-LED na po lahat to. Front, rear, and signal lights. Pati yung kanyang daytime running light ay naka-LED na rin yan. Which is napakalaking tulong yan pagdating sa mga madidilim na lugar at parang hindi mo na kailangan gumamit ng mini driving light dahil sobrang lakas ng kanyang mga ilaw. So kung titignan mo, no, perfect talaga tong motorsiklo na to pagdating sa long ride no. Syempre, comfy, tapos nag-upgrade pa sila ng engine dahil mas lumakas. Syempre, tumaas ang kanyang displacement. Ngayon, ang tanong, kaya ba netong tapatan ng Aerox at PCX at iba pang scooter at maxi scooter? Para sa akin, posible. Bakit nga ba? So lahat naman ng mga maxi scooter, relax naman din talaga siya pag dinadrive. Kasi nga naka CVT, di ba? Bali naka automatic transmission ka lang. So lahat ng motorsiklo na yan, relax naman talaga pag dinadrive. Or ulit. Tsaka kung titignan mo naman lahat ng mga features na yan, meron din naman sa ibang mga scooter, di ba? Sa ibang maxi scooter. Pero syempre, ang Bergman talaga ay nagdala sa atin ng sarili niyang tawag dito, meron siyang sariling nasa dulo ng dila ko eh. Meron siyang sariling tawag dun, ayun. Meron siyang signature. 'Di ba? Signature lang, ang tagal isipin. So meron siyang sariling signature. Unang pasok pa lamang ng Bergman, nakaagulat talaga dahil itong motorsiklo na to at madami din naman talaga nagsasabi na sobrang comfortable ng motorsiklo na to. Which is sinundan na lang po yan ng mga ibang brand. Merong naglaki ng gulay board, may naglaki ng seat storage. So, iba-iba pa. Ganun lang naman yan eh. Habol-habol lang, gaya-gaya lang. Pero syempre, meron silang sarili-sariling signature, 'di ba? Pero ang Bergman talaga ang nagpauso ng mga comfort, 'di ba? Siya lang naman talaga yun eh. Meron pa ba? Para sa akin, parang wala eh, no? Kaya, ang sagot ko, posible. Kasi kung comfort ang pag-uusapan, lamang talaga ang Bergman dyan. Promise. Tapos, Bergman 150 pa. Sinamahan pa ng malakas na makina. May comfort pa. Saan ka pa? 'Di ba? Pero kung aggressive ang pag-uusapan, talo Bergman dun, syempre. Aerox naman nanalo dun, 'di ba? Aerox na, boy. Pero syempre, walang imposible sa Pinoy. Pinoy yan eh. So mag-upgrade ng ng CBT tsaka ng makina. Magkakarga yan, 'di ba? Pinoy pa ba? Habang ang PCX naman, mas premium naman talaga tignan ang PCX. Pero syempre, no, hindi pa rin papahuli yung Bergman 150, no? Kasi nga, alam mo yun, para siyang alien. Pero honestly mukhang magiging magandang middle ground itong Bergman 150 eh. Wala lang, nakakainis lang. Kasi alam mo yun, kakakuha ko lang ng Bergman Street X tapos biglang naglabasan yung Bergman 125 na 2026 na nilabas nung nakaraan sa India o Indonesia ba yun? Tapos itong buwan na to, naglabas naman si Colombia ng Bergman 150, 'di ba? Alam naman natin na 'di ba, lalabas yan dito sa Pilipinas eh, 'di ba? Kahit dinatanungin naman talaga, lalabas naman talaga dito yan eh. Ngayon, ang malaking tanong, lalabas ba yan dito sa Pilipinas? Sa ngayon, wala pang official announcement para dyan. Kakaloka nga eh, di ba? Kakakuha ko nga lang ng Bergman Street X ko eh.
Sana inintay ko na lang no. Hindi ko naman alam na may lalabas silang motorsiklo, di ba? Wala tayong magagawa. Nandiyan na si Bergman ko Nandiyan na yung Inodoro ko di ba? Di ba yung nasa rin yung Inodoro yun? Pero malaki ang chance na mapunta yan dito sa Pilipinas. Alam mo kung bakit? Kasi malakas ang market ng mga maxi scooter dito sa Pilipinas Kahit hindi lang maxi scooter Kahit yung mga simpleng scooter lang like Honda Click, di ba? Yung mga Mio M3, ano ba yun? Fazio. Madami scooter dito na nakikita ko di ba? So dito na lang ata sa probinsya, sa Davao o dito sa Mindanao na may nakikita akong sobrang dami ng mga manual na motor. So ayun mga kaibigan, anong masasabi nyo sa bagong labas na Bergman 150, no? Sulit ba siya? Pogi ba? O stick pa rin kayo sa current scooter nyo ngayon o current motorsiklo nyo ngayon? Comment nyo nga dyan sa baba. Kagigil. At kung gusto nyo pa ng Bergman content, DIY tips, scooter reviews, at motorcycle updates, mag-subscribe na kayo, mga kaibigan ko. So ayun lang, maraming salamat sa panonood. Sana di ba? Sana dumating na talaga nung nakarampa yung mga Bergman na to Ito mga bago na to pero wala na, nandiyan na yung Bergman na natin Street X So Bergman is Bergman. Siyempre love ko yung Bergman ko dun na Inodoro, di ba? Sabi nyo. So ayun lang, maraming salamat sa panonood. Like and share. Pinutin mo na rin yung ating notification bell para updated ka sa mga upload kong video tulad nito. Peace. Tilaan ko.